Ayan na mga kalay, papunta na tayo sa bahay ni Mama ito. So, supposedly, nagising tayo ng alas 10, medyo late na, at naghanap tayo ng tricycle at we make connections or communications with Mama ito, pero busy sila. Kaya sabi na lang ni Ate Jen na mag-tricycle tayo at sabihin na lang kung saan tayo pupunta. Doon nga sa bahay ni Mama ito. At ngayon ay ano ba, hirap no? Yung traffic yung papunta pa nila, actually palusok pa siya at pataas pa. So ngayon tingnan natin mamaya no? Papunta lang tayo. Nandito lang sila kay say hi. Hello. So tingnan natin paano pumunta. Ayun, hindi ko alam, parang merong something dahil kasi nasiraan tayo ng tricycle at we are in the middle of the mountain. Pero okay naman kasi si Kuya inaayos yung tricycle. So, abang-abang na lang ulit tayo. Ayan, nakatry tayo ulit ng bagong tricycle. At si Kuya ang mag-a-added natin. At iniwan natin yung dati, wala natin pinakyan kasi nga hins nasiraan siya. So, sana ay nasa tamang lugar na tayo, tamang daan na tayo, at hindi na tayo masiraan pa ulit. At narating na rin natin ang place ni Mama Erto at tayo bubaba sa kanyang lugar. Penhodil si Jay Star yang aduan. Dan nahayupan to hokop. Kapo na lang sa pahayupan to. May maat ya. At yalon to nan inila dyan at kito inatar his score. Sa yun yung may score ang patsungo. At kito ito umatan juga his score. At tuwan yung mahapor at yalon to. Kahin to itum nan utum an achar. Kunon to ni Ainar puan tuon at yalon. So lang on kapunas te an hokop hantum poleme tawa aton to maamo. So mapot yung mali ayuta. Bache mani ko hantum poleme ikenelin. Nakanani na tempore kanan antek met tinangin na barbaron na pa o kaya nalaka. At kung nalakita at yan ang mabot kenelin. So hokop tika po na namuhan to. Hokop kaya ano balik. Prepare na mong kuwain. Ano yung mata na hokop. Yangan nen. So oras natin ay 3 PM in the afternoon. At nagsimula na ang gathering ritual ng house blessing ni Mama Erto. Pero ay nag-invite din siya ng mga community village, mga villager na composed of mga elders at saka mga chieftains at mga mumbaki. Ngayon po, lumayo lang tayo dahil kasi parang very inspiring and I have to record this, yung mga napag-usapan nila na bilang isang magsasaka, hindi lang pala siya hindi lang siya pagtatanim or pagpuproduce ng palay. Dahil ang palayan pala dito sa Ifugao, sa Banawe Rice Terraces, ay hindi lang siya source ng bigas, ng palay, kundi meron ding mga isda at mga shells na nagiging pang-ulam. So sa narinig ko kanina kay Apo Jimmy, parang ang ngayon daw ang nagiging kompetensya or wala na daw pumupunta ng palayan dahil kasi meron ng public market kung saan kukunin ang lahat. So nagiging reliant ng mga tao ngayon sa pamilihang bayan. Pero
dati, no, ayon kay Apo Jimmy, na ang palayan talaga is hindi lang bigas, kundi talagang yung daily needs natin na pagkain ay makikita sa palayan. Although yes, sa bakuran natin mayroong mga alagang manok, may alagang baboy and everything, no, but all na pwede natin pang ulam is makikita sa palayan. And then itong si Apo May, yung babae, Mary yata, no, na nagsasalita, no, parang sila yung mga kababaihan na nangangalaga ng rice field, at tinutukoy niya dito yung paggamit ng mga fertilizer ngayon na nakakalason sa palayan dahil sinasabi minomodified din daw, no. So parang dito yung ating mga mumbaki, ang ating mga elders ng mga rice farmers ay hindi lang pagkain, basta tinitingnan din nila yung sustansyang kaakibat sa mga pagkain kanilang tinatanim. At yung ganitong mga pagpupulong na nasa likuran natin, no, so nasa Ifugao Hut, dapat sanang mapangalagaan at maprotektahan. At ito po yung pakikiisa natin dito sa samahang ito, is para magbigay ng awareness sa mga tao na meron pa rin mga katutubo, may mga spiritual leaders pa rin ng indigenous tribe na talagang hindi lang basta superpower, no. Ang power is kung paano pangalagaan ang sanlibutan, paano ma-maintain ang life, hindi yung panay problema and everything, no. So very inspiring, at ito dapat ang tahakin ng bawat spiritual leaders at sa mga nagnanais maging spiritual leaders, na maging mumbaki, na maging babaylan, katalonan, or whatever, no, high priest and priestesses ng inyong mga coven. You have a social responsibility to take. So balik ulit tayo doon. Ayan, tayo nagbabalik at ang oras natin ay 8 ng gabi, no? January 31, 2025. So bukas ay February 1, kapistahan ng Candlemas para sa mga kapatid natin Wicca, Wiccans na nagsaselebrate. Pero ngayon kasi, parang technically is nag-conduct tayo ng ritual o umattend tayo ng ritual. Ito yung housewarming ritual. Kasi si Kamamerto ay gumawa, no? Siya mismong gumawa ng bahay na Ifugao Hut. Ito yung mga traditional na bahay dito sa Ifugao, sa may Banawe, kung saan matatagpuan ang Banawe Rice Terraces. Technically is parang wala pa kaming pahinga mula kagabi, ano, so, dire-diretso tayo. Tapos nakasandot kami talaga, naka-sleeveless kami originally, pero naka-sleeveless siya, ginaw na ginaw. But anyway, nag-yellow. No, parang para bang ang lugar dito is parang nasa loob tayo ng frigidaire. So yung tabako talaga nagko-constrict na. But anyway, ano yung mga bukod sa travel, paano magpigil, ha? Mild freeze. Mild freeze, paano magpigil ng ihi pag nasa bus. No, talagang walang kain, walang inom-inom. Pero ano yung mga important highlights na nasaksihan natin? Kasi nga, 'di ba, we attended a ritual, at ako, simulan natin is community gathering. So parang dito, we are part of community. Meron kang magandang sinasabi dati, kanina sa akin, about sa pagiging community. So, yung parang, hindi ibig sabihin na hindi ka taga dito sa Banawe ay hindi ka bahagi ng community. Meron kang nasabi sa akin. Nalimutan niya. Sige, nalimutan niya. Marami kasi siyang ginawa. Marami siyang inintindi. Hindi, dahil kasi very overwhelming, no. Nakita ko sila ang dami niyang kinausap na tao. Andun din sa Ate Wams, although busy din siya. Hindi ko nakita afterwards, no. Pero international tattoo babatok artist. So parang sinasabi na community, ang pagiging komunidad ay hindi nangangulugan na talagang dito ka sa lugar. But then Mamerto have developed a community of his own by inviting their friends and family members to gather in a certain event. Na masasabi ko na ang pagiging mumbaki ni Mamerto, isa nga siyang organizer, no? Organizer na influencer, na in-invite niya ang mga tao
to observe and participate in a ritual na hindi lang yung pagkain at inumin, kundi nag-share din about isa. Kasi nagawa niya ang daming tao kanina At pinagsalitan niya na lahat. pinagsalitan niya lahat, na inilabas natin ang ating saloobin, either pasasalamat, mga komentaryo, at saka whatever, no? Na at the end of the ritual is masayang umuwi. Ano pang ibang... So sa akin, ang na-observe ko, even doon sa first na ritual na natin ng live. So ito yung apoy ba yun? Urpi. Urpi. Yun. So same, siya, ritualist. Same na nagbabaki. Mga Mumbaki. So doon ko na-prove na at nako-confirm ng spirit ng ating mga ancestor. So it's either Mumbaki na spirit, Babaylan, or even the Catalonan. So kahit tapos na ang role nila dito sa physical plane as a human being, continuous pa rin yung workings, yung teaching, yung guide, especially yung guidance at yung instructions. Kasi na-observe ko dito na parang inaayos nila, parang kumbaga sa soul, sila yung kumo-connect doon sa creator at doon sa puppet. So dito, para may ko-connect natin na ang puppet is yung tayo, tapos yung belief natin, so sila yung nag-connect kung paano natin may ma-manifest yung mga belief or yung mga practices. So naobserbahan ko din kanina na parang, yun nga, bigla tayong kinausap nung nagbabaki. Mumbaki Peter. Pedro. Mumbaki Peter. Pero bago tayo kausapin nun, siyempre, meron din tayong mga activities na ginawa na pang-personality, yung working with the spirit. So, nakikipag-communicate tayo sa spirit ng nature na present doon. Kasi mafe-feel mo talaga. At saka yung ulap, napakababa. Talagang during that time na talagang umakap din sila. May ambon, ulan. Pero hindi tayo nababasa ng maigi. Yung lamig, yun yung medyo nakakataka. Pero amazing kasi, during alam kong malamig, pero hindi siya ganun. Yung tipong yung lamig na mararamdaman mo doon, pag nagsalita ka, umuusok ang bibig mo, na para kang dragon. Pero, naka-neutral yung place. Pero hindi ka, yung ginaw na ginaw, may init ang katawan. And probably, ito nga yung sinasabi ni Ate Dian na community. Yun. So, parang iniisip ko na mapapalad yung mga may lineage na clear, na sila ay galing sa lineage or family ng Mumbaki kasi existing siya until now. Tapos meron pang isang existing yung kay Apo Agbibilin. Sa mga babaylan. Mga babaylan. Ng Mindanao, ng mga Manobo, ng mga Talaga-Andig at Bukidnon. Tapos ang medyo nakakalungkot is yung mga Catalonan na wala ng existing na talagang pure na Catalonan. May ibang mga nakiklaim na Catalonan sila, pero ang practices, ang belief, medyo hindi na siya pure. So, hindi mo masasabing Catalonan na sila. Kasi historically, ang Catalonan ay from the Tagalog area. Lakay is Tagalog from Quezon. Lumaki ako ng Bulacan. No, supposedly dapat Tagalog, at Tagalog na rin ang salita ko. Ang nanay ko kasi is Tagalog. But my father is a Surigao noon, na may ancestry ng Manobo at Mamanwa, no? So parang mas nananaig yung dugo ko sa Manobo at Mamanwa, although may blood pa rin akong Tagalog at Catalana. Kasi lumaki ka at pinanganak ka sa Maynila. At lumaki dito sa Bulacan. So, doon pa lang medyo, yun nga, parang nakakalungkot kasi walang representative at walang existing sa present na talagang Catalonan. So, sabi naman ng Mumbaki na nakausap Mumbaki natin. Peter. Si Mumbaki Peter. Pedro. Ben, parang Tagalog. Ginawang puppet. Hindi, dahil kasi nga, yun ang problema, no? Nabinyagan or nabigyan siya ng pangalang English. Pero pag tatagalog mo yung Peter is Pedro. No? Ayan. I think siguro is pag-usapan pa natin yan, yung pagkakaroon ng pangalan. That's the reason why ang Templong Anituhan, ang Luntiang Agama at Bahay sa Tala
no, ay nagwo-work para magkaroon ng pangalang Pilipino, indigenous name, through So, bansagan ceremony. yun nga, base sa Catalonan na term, medyo talagang wala. Pero based sa spirit, parang kailangan natin siyang maipush na mag-exist. Pero syempre hindi siya ganun kabilis. Maraming mga nakiklaim or pwedeng mag-claim agad-agad na Catalonan or Mumbaki sila or Babaylan. Pero yung actions, yung nagawa, yun yung medyo parang mahirap mahirap patunayan. Kasi yung nakausap din namin kanina na Mumbaki Peter na even siya hindi niya ganun kadaling kinuha at inaccept yung pagiging Mumbaki niya. Nag-undergo talaga siya sa isang decisions na kailangan niyang mapanindigan. So, syempre, kapag once na may pinanindigan ka, kaakibat nito yung mga responsibilities. Yun. Na ano ba yung role mo as a Mumbaki. So, sabi niya, nung nag-decide siyang akapin ang pagiging Mumbaki, nag-undergo siya sa pag-aaral at training. Yon. So, ibig sabihin, pag sinabi natin pag-aaral at training, hindi siya 1 week, 1 day. At hindi lang din siya kuha mula sa kung saan. So, automatic, ang nagturo sa kanya is yung lineage niya, yung father niya. At yun ang kagandahan kasi, na parang sabi nga niya parang isipin natin nakakaawa na para sa atin na Tagalupa, taga-syudad, Tagalupa tuloy. Kasi mapipil mo na sa langit ka doon. Tapos itong mababaw na lugar, ito yung lupa, no? So parang sorry naman, kaya siguro yung mga Encantadia or Encanto, no? Mga Tagalupa, dahil kasi taga-sibilisasyon sa syudad. Parang okay ka ferry ko. Pero yun nga, no? Naramdaman namin na nasa langit. Ako, personally, yun ang naramdaman ko dahil kasi ang baba ng ulap. Tapos ang mga kausap mo is parang inspired by the spirit ng ancestors, no? Yun ang pakiramdam ko kanina, na we are in the land of the ancestors. At yung mga Mumbaki na kausap natin, na palibutan tayo, kahit sabihin mo yung mga taga rito, mga lokal, mga natibo, no? They speak about their land. They speak about the future of the people at yung responsibility. At ang natutunan ko rin kasi Lakay, parang dito sa lupa tuloy, sa kapatagan or sa sibilisasyon or sa syudad, no? Marami, like sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, many people claim that they are magical practitioners. And some people will use the term Babaylan, Binabaylan, Mumbaki in Catalonan. Pero ano ang pinakikita? Pinakikita that we are powerful, kaya ko manggayuma, I could predict the future and everything. But these people here, the real Mumbaki of Ifugao, of Banawe, na gumawa ng rice terraces, it's not their own personal power. Hindi sila nag-showcase na, oy, nagbuhay ako ng patay, napaibig ko sa ganito. But ang importante sa kanila, nakapagtanim kami ng palay, pinakain namin ang mga tao, no? Yung livelihood, even yung protection na sinasabi sa paggawa ng bahay, dahil kasi meron isang Mumbaki, nakalimutan ko, yun lang, hindi namin naintindihan, na-record. Bisitahin niyo po ang vlog ni Lakay, yung YouTube channel ni Lakay, kasi capture niya lahat. So, kung marunong kayong mag-Ifugao, sa Buy Me a Coffee daw. So, mag-subscribe kayo sa Buy Me a Coffee ni Lakay. Kasi, very detailed. Ako, hindi ko naintindihan, pero nag-ask ako ng help sa ancestor na activate translation. Isa pa nga sa shinare ng isang Mumbaki doon yung kausap ko, na wala nang nagpapa-ritual sa kanila ngayon or nagpapabaki. Baki kasi yung terms nila. Kasi mahal daw. Yun yung pinakang reason. So, paano siya naging mahal? Kasi kailangan mo ng manok, kailangan mo ng ilang baboy. Depende sa baki or depende sa ritual. Especially, ginagawa siya kapag once na connected yung health ng isang tao. So, sa pag-aatang. Pag-aatang naman sa ibang term. Ngayon naisip ko na parang negative, yes, kasi mahal. Pero kung titingnan mo, noon, tinatangkilik siya. So, ibig sabihin, hindi tayo mahirap. So, walang
tawaran, walang patawaran dati, kundi kung ano yung sinabi, yun yung payment or yun yung dadalhin mo. Kapag sinabing 3 kambing at 1 baboy para sa ganitong baki, so automatic may kakayahan silang ibigay yun. So unlike dito, bilang exchange of energy unlike dito sa atin, na parang marami tayong gustong mangyari sa tulong ng ritual or sa tulong ng baki, pero hindi natin double check kung ano yung kakayahan mo para ma-achieve mo or makuha mo yung ritual na gusto mo. Tapos halagang pera na lang, no? Kumbaga merong halagang pera pero tatawaran mo pa. Kumbaga ano to, palengke. But anyway, ito yung gusto ko lang tugunan din yung sinasabi mo. The reason why na ang exchange of energy is in form of chicken, baboy, baka, kalabaw, kambing, no? Tama ka sa observation mo na mayaman tayo noon, no? Ang lupa natin, ito'y lupa natin, no? Binigay sa atin ng mga ninuno. Tapos nagdo-domesticate tayo ng mga hayop na ang tawag doon, hinahunt natin, na hinuhuli natin para mag-serve sa atin. So ibig sabihin noon, we can propagate those, we could cultivate those things na kasama natin. Pero nung dumating ang mananakop, ang mga Kastila, they started ng taxation, na kailangan natin ng pera, na pera-pera na lang, no? Isa nga rin sa nabanggit ni Kama Marto na about sa pag-aasawa. So kapag once na mag-aasawa ka, dapat as a man or as a guy, so kailangan kaya mong buhayin yung magiging asawa or magiging kapartner. So sa pamamagitan ng, kung titignan mo, si Kama Marto ang nagtayo, nag-put up ng bahay. Kasi isa yun sa signs, magical na symbol, na talagang sincere ka doon sa taong pakakasalan mo at ibabahay mo. So, ibig sabihin talagang yung effort mo is todo. So, hindi siya pang quick, pang short term. So, automatic, pag ikaw ang kumilos at nag-put up ng bahay mo, automatic, siya, a lifetime na, na gawain at intentions. Tapos, hindi lang siya sa pagbabahay natatapos, kundi kailangan may maipakain ka doon sa ititira mo. So, doon din pumapasok na kailangan magsaka, magtanim, yung animals, mag-alaga ng mga hayop, pang feed doon sa asawa mo at sa iyo at doon sa magiging anak mo kung magkakaanak ka. So kung titingnan natin, sabihin natin na okay, wala tayong kakayang gumawa ng bahay kasi di naman tayo nag-aral sa paggawa ng bahay. So hindi yun doon pumapasok na na parang mababaw na reason, kundi yung responsibilities, yung pagiging seriousness at yung respect. So, kung titingnan natin, kailangan kapag magpo-put up ka ng family, or sabihin natin magkikreate ka ng new life, ibig sabihin, magbubuntis ka or may bubuntisin ka, kailangan naka-ready ka naka-ready ka na i-pull out sila at mag-create ng sarili mo. Hindi yung iiwan mo ang nabuntis mo, or iiwan mo yung baby mo na cargo ng iba, tulad ng family, ng kapatid, o kung sino man. Yun. So, kung titingnan natin, ang thinking ng ating mga ancestors, maaaring ginagamit nila yung visions, yung third eye. So, ito yung isa sa kagandahan ng mga may third eye. I-predict nyo sa future kung ano yung magiging result ng actions nyo sa present. Kasi ang ating mga ancestors, talagang titingnan muna nila kung mapapanindigan ba nila yung isang tao o hindi, bago sila mag-act or mag-take ng isang move na magpapalak sa kanilang situations, yon, sa kanilang relationship. So, yun yung mga applications ng abilities. So, hindi siya ibinigay sa atin ng parang wala lang. Hindi din siya ibinigay sa atin para lang pang-offer as a service. So, ang gift, ang ability, binigay sa atin pang personal gain. So, ibig sabihin, gamitin mo ang abilities mo para mapabuti mo yung mga situations at decisions na i-apply mo sa present time. Ayun. So, napakaganda. Dahil kasi parang, isipin mo, ang magic, hindi siya yung
like nang inaasahan ninyo, it has a lesson na itinuturo sa atin. Katulad ng pag-aatang, it's an energy exchange. No, huwag kayong manghinayang kung merong charge, merong presyo ang mga serbisyong ibinibigay sa inyo ng mga Mumbaki, ng Katalan at mga binabaylan o babaylan. Pero kailangan nilang maging maging observant. Kasi baka mamaya syempre may mga existing na scammer. Baka sabihin, ay sige. Yun nga kasi ang parang gusto natin i-point out natin na bilang Mumbaki, bilang babaylan, binabaylan, Katalonan, it's not na parang, alam mo yun, yung parang inaasahan niya na spoon feed kayo. Nagbigay naman kayo ng pera, so dapat ibigay niyo sa amin. No, hindi. Kasi meron siyang responsibility kaakibat, not only for us as a magical practitioner, kundi para sa inyo din, mga followers. Katulad nitong araw na ito, maraming mga topic ang diniscuss, no, patungkol sa lupa, patungkol sa halaman, sa pagkain, sa gulay, and everything. Like, isa pang magandang natutunan ko na ang palayan ay merong isda at may mga shells, no? Hindi sila nagpapalengke ng pang-ulam dahil kasi sa palayan mismo, hindi lang bigas ang pwede nila makuha, kundi pati yung pang-ulam nila na yung isda, tsaka ano. Ngayon, parang ni Ka Jerry, ni Apo Jerry, parang sinasabi na parang kalaban yung mga merkado, yung market, public market. So, hindi na pumupunta ang mga tao sa bukid, kundi nagpupunta na sila sa public market. So, kaya gumagastos. But sila, nagmamahal. At yung sinabi naman ni Brendan na bumibili ba kayo ng bigas? Sabi, hindi kami bumibili ng bigas. Yung tanim namin, ang kinakain namin, which is good, no? Which is good. Kasi parang yun naman talaga, bawat tao merong lupa na tataniman, hindi na sila bibili ng bigas kasi sariling ani nila. Kaya parang tinanong din niya kung ibinebenta rin ba ang bigas. Oo. So ang sabi, hindi namin ibinebenta ang bigas kasi kinakain namin. Oo. Kung binebenta, hindi din sila nagbebenta kasi nga yung bigas dapat is for personal. So tayo, tutuusin, palamunin lahat tayo. Palamunin tayo ng mga magsasaka. But ang nakakalungkot lang, sorry, naging political bigla. Nakakalungkot lang, palamunin tayong lahat, pero yung mga magsasaka na nagpapalamon sa atin, nagpapakain sa atin, hindi napapahalagahan, hindi nasusuportahan, at ninanakawan pa ng gobyerno. Sorry for the term, but that is the cry of our Mumbaki here. Ito yung iyak ng mga magsasaka, ng mga kababaihan, ng mga kalalakihan na nag-aalaga para sa ating sanlibutan, nag-aalaga para sa sakahan, at ang tanong nila sino na ang magmamana ng kanilang gawain? Kasi tayo, ang iniisip natin, pihado meron sa inyo. Pag sabing mana, pera-pera yan. May lupa ako, ibebenta ko ito at magiging malaking pera. Pero wala na gustong umako ng responsibilidad ng kanilang magulang sa pagpapatuloy ng kanilang legacy. Even for me, if you ask a child right now, when you grow up, what do you want to become? Meron ba sa kanilang gusto magsabi na, ay gusto kong maging manghihilot, gusto kong maging Mumbaki, gusto kong maging babaylan, o Katalonan? Wala na. Even the Katalonan right now, di ba? Parang, sino ngayon ang existing Katalonan, na totoong Katalonan, na nagpa-practice na tumatawag sa mga diwata, mga anito, at mga engkanto? Wala na, di ba? At even yung concept of duwende, in the name of Jesus, natutunog agad sila. So, ibig sabihin, yung mga engkantong yan is naging Kristiyano na. Di ba? Tapos, pagdating din sa mga services, yung mga pag-a-avail, background check tayo kung legit or hindi. Yun. Tapos, automatic kasi kapag once na may services tayong i-avail, hindi lang ang ritualist ang magte-take ng actions. Yun yung reality. Hindi lang yung ritualist na para magbabayad ka lang, kayo na bahala. Kasi ang totoong existing na reality sa mga rituals, mas malaki yung role nung nagpaparitual. So parang ganito, parang kapag magpapagawa ka ng bahay, hindi mo iaasa lahat doon sa gagawa ng bahay.
ikaw yung magi-start. Aayusin mo lahat ng paperworks bago maiayos or bago sila mag-create ng new designs ng bahay mo, kung bahay ba siya o building. Kasi even sa ritualist, parang ganito lang. Isang halimbawa, paniniwala ko na ang ritual ay isang uri ng gamutan. So kung ikaw ay magpapagamot, halimbawa, magpapa-opera ka, kami, yung ritualist, ang gagawin lang namin, aayusin namin yung katawan mo. Pero ang paggaling mo ay ikaw. Uwi ka, aalagaan mo ang sarili mo, mamahalin mo ang sarili mo, inom ka ng gamot, hanggang sa bumuti ang iyong kalagayan. So, ganun din ang isang ritualist. Kung nagpagawa kayo sa amin, sige, tatrabawin namin yan. Hindi ibig sabihin na kami ang tatapos niyan. Ikaw pa din na nagpapagawa. No? May responsibility ka. Kaya as much as possible, we want you to come to see us face to face, diba? At doon natin isasagawa ang gamutan. Kasi sa mga totoong gusto nilang mag-aral, pwede naman kayong lumapit doon sa mga legit na practitioner. Pero doon naman sa mga scammer, syempre aware din kami sa existence ninyo. Hindi nga lang kami tulad ng iba na ipipm ka or magkakaroon ng direct na bawal yan. Sa amin kasi medyo basic kasing rule ang sitahin ng kapwa mo, nagpa-practice ko, no? Hindi rin naman tayo kasi police. Hindi, at saka kasi may mas malaki pang role na dapat pagpokusan. Medyo nakakatakot lang dun sa mga papasok sa spirituality for the sake of mang-scam or manloko, magpaasa. Kasi automatic, bounded tayo lahat sa isang source. So, ito yung tatawag natin na karma. So, ang karma is hindi lang siya good, hindi lang din siya bad. So, connected siya sa cause and effect. So, nakadepende siya sa iyo. Mailusot mo man na hindi ka nanloloko, pero alam mo sa sarili mo kung legit ka o hindi, kung may kakayahan ka ba talaga o wala. So, kapag once na alam mo sa sarili mo na nag-50-50 ka, automatic baka ma-absorb mo ang negative karma doon sa mga panloloko mo. Yun. So, medyo doon po papasok na maki-question mo, bakit ka minamalas lagi? Sabihin natin in general, pagdating sa swerte, pasok ng pera, personal, love life, yung mga ganon. So, baka mag-end up ka na magturo ka na lang kung sino yung masisisi mo. Yun. So, ngayon, kapag once na aware ka pa, panghawa kaming awareness mo, kaya mo pang baguhin. So, itama mo kung ano yung gusto mong mangyari. Wala namang masama kung medyo na-curious ka at gusto mong gawing business ang spirituality. Itatama mo lang, i-align mo lang. So, paano natin i-align? I-align natin yung legalities, yung pricing, at yung abilities na existing sa iyo. At yun yung gagamitin mo pang service. Kung gusto mong maging legit, no, magkaroon ka ng tamang pag-aaral. Ang bahay sa Adtala ay bukas para sa iyo. Tatanggapin ka ng bahay sa Adtala at tuturuan ka ng tamang pamamaraan, no? Although, hindi natin sinasabi na ang pamamaraan mo ay mali. Ang mali doon is kung ikaw ang pamamaraan mo ay panloloko. No? Yung intention. So, kung mag-aaral ka, ay mag-inquire ka po sa bahay sa Adtala sa www.siadtala.com. So, meron ka pang gustong sabihin? Yan lang, wala naman. Yan lang naman. So, wala na. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Mayari na. Pag-asatin. Paalam.